Sa mga narinig ko sa kapatid niya, masyado akong nasakta na parang gusto ko na siyang i-block sa lahat ng social media para matapos na yung gumugulo sa isip ko dahil masyado akong nadown sa sinabi ng kapatid niyang intrimitida. I am 22 years old at 32 naman siya. Year 2023 nang makilala ko siya sa isang dating app. Maganda ang trabaho at binata rin. July 2023 nang mag-start kami mag-chat at mag-video call. At dahil nga malayo kami sa isa't isa, ganun lang yung naging setup namin. Palaging magkausap pero wala kaming relasyon. December 2023 ay napagdesisyonan ko na lumuwas ng Manila at magtrabaho. At nakuha nga ako bilang tindera sa palengke. Nung nalaman niya na nasa Manila ako, kinukulit niya ako na makipagkita. Kasi gusto raw niya akong makita ng personal. January 2024 ay tumakas ako sa amo ko para makipagkita ako sa kanya. Okay naman ang aming pagkikita ng buwan na yon. At sa napag-usapan namin sabi niya kung pwede daw na tuwing uuwi siya ay magkikita kami. Once a month lang siyang umuwi ng Metro Manila kasi nga malayo siya at nakadestino siya sa Zambales. At pumayag naman ako sa ganong sinabi niya. Kaya naman tuloy pa rin ang pag-uusap namin, mapa-chat man or video call ay naka-update kami sa bawat isa. February 2024 ay second meet up namin. Nag-ikot-ikot lang kami noon sa mall. Then after namin kumain may sinabi siya sa akin na kung pwede daw na sumama ako sa kanya. Sabi ko saan? Sagot naman niya basta sumama ka na lang. Pumayag naman ako na sumama sa kanya at sa isang pulang hotel niya ako dinala. Pagkapasok namin ay hinalikan na niya ako agad pagkalak ng door. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako pumalag sa ginawa niya. Siguro dahil gusto ko na rin siya kahit wala naman kaming relasyon. Hanggang sa may nangyari sa amin sa pagpasok namin doon at naulit yon tuwing uuwi siya. October 2024 ay unexpected na nabuntis niya ako. Sinabi ko agad yon sa kanya. Sinusubukan namin na ipalaglag ang pinagbubuntis ko dahil hindi pa talaga namin plano na magkaanak. Kasi nga busy kami pareha sa trabaho. Hanggang sa umabot na ng 2 months yung bata pero hindi pa rin siya malaglag. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin na ituloy na lang. Hanggang sa sinabi na rin namin yon sa magulang namin. Pinaharap ko siya sa mama ko kasi nga mama ko na lang yung natitira kong magulang. At humarap naman siya. Sinama niya rin ako sa kanila. Pero ang akala ko na dahil sinama niya ako sa kanila ay magiging okay na. Tinanong niya ako ng December 22 kung saan daw ako magpapasko. Sabi ko kahit na saan kasi hindi naman ako uuwi ng probinsya namin. Kasi nga mahirap umuwi. Ang sabi niya sa akin ay sa kanila na lang daw ako magpasko sa Antipolo. Pumayag naman ako kasi mag-isa lang ako sa bahay that time. Ang mama ko kasi ay sa agency niya rin magki-Christmas. Pagdating ko sa kanila ay parang normal naman. Okay at mabait ang magulang niya at wine-welcome ako na parang anak. December 25 ay paalis na kaming dalawa. Bala kasi namin na mamasyal noon at kinabukasan na rin naman may trabaho na rin kami. Kinausap muna kami ng magulang niya kung ano yung plano namin. Pero hindi kami nakaimik parehas at wala akong nasabi dahil hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko. Kasi hindi ko pa planong magkaanak dahil bata pa ako. Tinanong din siya ng mama niya kung anong plano pero hindi siya sumagot. Hanggang sa tinanong na rin kami ng magulang niya kung ilang taon na daw ba kaming magkasintahan. Sa tanong na yon ay lalo akong nanlumo sa kinauupuan ko kasi hindi ko talaga alam. Kasi wala naman talaga kaming relasyon. At habang tinatanong kaming dalawa ay nakisawsaw yung kapatid niyang babae. Ang sabi niya, baka naman talagang walang relasyon ang dalawang yan. Na nabuntis lang yung babaeng yan. Sinaway siya ng mama niya noon at nagtanong ulit kung ilang buwan na daw ba kami. Sumagot ako at ang sabi ko ay mag-iisang taon na kaming nagkikita. Tumango lang sa akin ang mama niya at siya naman ang tinanong kung ready na daw siyang mag-asawa. Pero ang sagot niya sa mama niya, matagal pa kasi mama yung process noon at hindi yun agad basta-basta. At sumagot ulit yung kapatid niyang intrimitida. Bakit mo ba kuya pakakasalan yan? Inabuntis mo lang naman yan. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid niya at sinaway rin to ng mama niya. Tinanong ulit ako ng mama nila kung ilang taon na daw ba ako at ang sagot ko naman ay 22. Nung narinig ng kapatid niya na gano'n ang edad ko ay kung ano-ano na lang ang sinabi niya sa akin. Nagpasok na ako sa loob ng kwarto at nasa kusina naman ang kapatid niya na hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasasabi. Ramdam ko na nagkakagulo sila doon at nagtatalo silang magkapatid hanggang sa nag-walk out na to at napadaan sa akin. Habang sinasabi niya na, bakit mo kasi pipilitin ang gusto mo ayaw nga namin sa babaeng yan. Sabay hablot sa akin sa hawak kong salamin para akong binuhusan ng malamig na tubig at iyak na lang yung nagawa ko. Hanggang sa dumating na rin ang papa niya sa bahay nila at ibinilin kami ng mama niya sa papa niya na kausapin daw kaming dalawa na kung ano daw ba yung desisyon namin. Bilin niya pa na hindi na daw mababawi yung nangyari kasi nandito na daw yung bata sa sinapupunan ko. At ang pinayo sa amin ng papa niya, kung hindi pa kayo mag-aasawa, magsama muna kayo hanggang sa mapagdesisyonan nyo kung kailan kayo ikakasal. Total naman may sarili-sarili na kayong trabaho. At sinigundahan naman to ng mama niya na ang sabi niya sa akin, Neng, wag kang mag-alala, hindi ka pababayaan. Susuportahan ka namin hanggang lumaki yung bata basta wag kang mag-alala. Basta't pag-usapan yung dalawa kung ano yung mapapagdesisyonan nyo at hindi kami doon tututol. Hanggang sa nagpaalam muna kami na lalabas. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak dahil sa sama
sama ng loob ko sa kapatid niya. Kino-comfort naman niya ako at ang sabi niya hayaan ko lang daw at wag kong pakinggan yung kapatid niya. Pero kahit na gano'n ay sobra pa rin ang galit at sama ng loob ko. Pagdating namin ng Cubao ay kumain kami at nagpahupa ako ng sama ng loob. At pagbalik namin sa bahay nila ay nagtaka yung mama niya kung bakit pugto yung mga mata ko. Then after ng ilang oras ay nagpaalam na rin ako na uuwi na. Nung hinatid niya ako sa MRT ay kinausap niya ako. Ang sabi niya sa akin kung ang demand mo ngayon ay ang kasal, hindi ko may bibigay yun sa'yo ngayon. Pero sa pagsuporta ay handa akong sumuporta sa inyong dalawa. Hanggang sa makauwi na ako ng bahay ay nag-iisip ako kung makikipag-usap pa ako sa kanya or hindi na. Dahil nga sa mga narinig ko sa kapatid niya na masyado akong nasaktan na parang gusto ko na siyang i-block sa lahat ng social media platform. Gusto ko na lang umuwi sa probinsya namin at lumayo sa kanya at magsarili ng buhay kasama ang magiging anak ko. Tumutupad naman siya sa mga sinabi niya bago kami magkahiwalay. At bago nga siya bumalik ng Zambales, dinala niya muna ako sa mall at ibinili yung mga gusto ko. At bago kami naghiwalay, ibinigyan niya pa ako ng pera. Hanggang sa ngayon, binibigyan naman niya ako ng suporta at laging tumatawag at nangangamusta. Pero napapaisip ako, Mamile, na parang gusto ko na siyang i-block para matapos na yung gumugulo sa isip ko. Dahil masyado akong na-down sa sinabi ng kapatid niya. Sana'y mapili niyo na mabasa yung email ko. Letter sender, Kati ng Oriental Mindoro. Bakit ang sabi mo hindi ka readyng magkaanak? Kasi bata ka pat busy kayo sa trabaho. Pero paggawa ng bata ready at may time, please lang. If hindi mapigilan, may contraceptive naman, pasuyo na. Tsaka siguraduhin na kayang panindigan ng lalaking kakaangan mo. Imagine pinagplanuhan nyo. Talagang para sa inyo yan kasi malakas ang kapit. Tsaka paanong naging matagal ang prosesong kasal? Hindi talaga seryoso yan sa'yo. Paano na lang kung nalaman pa ng kapatid niyang intrimitida yung plano nyo? Di mas lalo na. Mas maanghang na salita pa yung nakuha mo. Hindi ka hihingi ng suporta dahil sa mga narinig mong deserve mo naman. Ang mas kailangan ng atensyon ngayon ay ang anak mo. Sinuwerte at may maayos na magulang ang lalaki at willing kang suportahan ni lalaki. Pero ang mas napukaw ng atensyon mo yung maligalig na intrimitida niyang kapatid. Kung hindi ka tatanggap ng support at ibablock mo, nasabi mo dadalhin mo sa probinsya. Na nag-aalinlangan na ako sa iyo kasi sabi mo hindi ka naman ready. Bata ka pat wala sa plan. Be thankful na may lolo at lola ang bata na willing ibigay ang support. Ilalayo mo pa. Bubuka ka tapos wala kang plano. Mima sa ngayon ay obligasyon mong ilabas siya ng healthy at normal sa mundo. Obligasyon mo yon kasi ina ka. Please lang kung hindi buo ang loob mo dahil una pa lang ay wala kang plan. Ibigay mo na lang sa taong readyng ibigay yung love na deserve niya. Hindi niya hiningi sa inyo yung buhay niya. Kayo tong magaling gumawa ng bata tapos magugulat kayo pag may nabuo. Nalimutan mo na may matres ka, Mima. Kung hindi nyo kayang panindigan pag nabuo, matakot kayong maglaro.